Papunta na kami sa ano mga tagay, Sanctuario di La Il Salette. écoute le haut-parleur à la salle de la... Tayong lahat ay pinito ng Diyos. Nakapiling niya. Sige, makikita po kayo pag kayo umupo. Hindi nyo nakikita. Okay lang po, sumiksik din yung lahat. Ano, okay lang po dyan. Sumiksik din yung lahat. Kaya natahimik kasi makikita sa mga. 1, 2, okay, sama-sama po tayong lalabas. Thank you, Father. Buti hindi pa. Thank you. Kaninong bagyan na iwan? Ayan, palabas na kami ng ano, tapos ng misa mga tagay. Tapos kami ng ano. Ang ganda ng ano, weather mga tagay. Ayan, papunta na kami sa baba mga tagay. Ayan. Okay, upo na po kayo. Pwede po upo doon na sa may kabila. Pakitabi na muna ang mga cellphone. I will announce later where we can bring out, when we can bring out our cell phones for pictures. Except sa isa kasi. This basilica is not owned by the missionaries of Our Lady of La Salette. It is a patrimony of the government. Nakikigamit lang kami. But it was built by the pilgrims since the apparition. But it was confiscated by the government. The hotel you are staying is not owned directly by the missionaries of Our Lady of La Salette. It is owned and run by the Association of Pilgrims. So, kaya pag nagsabi sa ate, na Father, pwede mo ba kaming i-reserve? The law does not allow it. Because we don't own it. So they have their own policy in the restaurant. They have their own policy in the hotel. So dito, ano ang situation namin dito? We are all volunteers here. The priests and the sisters you encounter here in the sanctuary are all volunteers. Meaning, as Benibol, we are not entitled for any remuneration at the end of the month. And maybe you can check the receipt of Ate Eva sa kanyang resibo na babayaran sa reception, wala nakalagay doon na payment for the priest or sisters. No. We are all volunteers here just for you to know our situation. So it is different than our situation in the Philippines. Okay? So
Here, the sanctuary is owned by the government. Paano kami nabubuhay dito? The only guarantee is, even our carte vital is for free. Health insurance and everything, they take good care of everything. So, this place na naandito tayo ngayon, this is the most important place here in the sanctuary, because this is the place where the Blessed Mother appeared on September 19, 1846 to the two poor young shepherds named Maximin and Melanie, two young shepherds who never went to school because life during that time was so difficult in France economically, so they don't have the opportunity to go to school. After the apparition, Maximin and Melanie will only say that in this mountain they have encountered a beautiful lady sitting over the stone. They have encountered a beautiful lady full of light, crying. So during the 5 years of investigation of this apparition, the two children, Maximin and Melanie, will only say, we have encountered a beautiful lady. Hindi nila sasabihin na nakatagpo namin ang mahal na Birhen. Why? Because they do not know religion. They do not know religion. They don't even go to Mass. It was after 5 years of investigation, the church proclaimed na yung magandang babaeng kanilang nakitang lumuluha na nagsabi ng mga mensahe na mayroon kayo sa papel na yan ay walang iba kung hindi ang ina ng Diyos. Only after 5 years of investigation. Any apparition, any extra phenomenal na nangyayari sa isang tao ay kinakailangan ng aprobado ng simbahan. Otherwise, it is illegal. At hindi ito pwedeng paniwalaan. So, it must be approved. It must be approved by the church. Bakit ganun kaingat ang simbahan? Upang ang mga mananampalataya ay hindi ma-scam. Usong-usong scam ngayon, di ba? Para ibig sabihin, para hindi maloko. Kaya mahaba ang investigation. Mahaba ang investigation. Lazaret took 5 years of so much investigation. So si Maximin at Melanie, hindi po sila magkakilala. Because Melanie was just a replacement. Si Melanie, meron talaga siyang regular na kasama dito araw-araw. Pero during that week, yung kasama ni Melanie na regular sa lugar na ito ay nagkasakit. So yung amo na may-ari ng mga hayop ay kinakailangan kumuha ng kapalit remplaçant nung may sakit na pastol. At ang nakuha ng may-ari ay si Maximin, 11 years old, na anak ng kanyang kaibigan na taga-Cor sa baba sa pinanggalingan po ninyo kanina. So it was September 19, 1846, yung dalawang bata. Usually umaalis sila bahay ng kanilang amo mga 7:30 ng umaga. And they will arrive pagbigay sa pamilya. Dapat gusto natin tayo yung nasusunod. Feeling natin tayo na yung Diyos. Ang pilgrimage na ito ay nagpapaalala sa atin, pasahero lang tayo. Hindi dahil tayo ang nagpo-provide sa pamilya, tayo ang magdedirect ng pamilya. May nagdedirect ng buhay natin, ang Diyos. Gusto natin pakialaman lahat. Di ba? Gusto natin pakialaman lahat. So, ang panahon ng pilgrimage ay panahon para maupo. Malayo kayo sa mga trabaho nyo. At anong sinasabi natin sa Panginoon? Lord, ikaw na muna ang bahala. Si Maria ay natagpuang nakaupo upang ipaalala sa atin ang kahalagahan ng pag-upo sa ating buhay. Hindi palaging ikaw yung bida at staff na parang hindi mabubuhay ang mundo nang wala ka. Ang panahon ng pilgrimage ay panahon para maupo sa harap ng Panginoon na tunay na nagmamaneho ng buhay natin.
Atong nakita nung dalawang bata, yung babae na nakaupo, sila sinidlan ng matinding takot. Pero yung babae, nagsalita siya. Siguro alam niyang tatakot yung dalawang bata. Anong sabi niya? Come near my children, be not afraid. I am here to tell you great news. Lumapit kayo mga anak, huwag kayong matakot na andito akong may dalang mabuting balita sa inyo. Nung narinig nila yung tinig ng babae, sabi ng dalawang bata, yung tinig niya ay parang isang napakatamis na musika. Nawala yung takot namin. Nawala yung takot namin. Di ba minsan pag nagsimba ka, ganon. Minsan wala ka namang naiintindihan. Minsan hindi mo naman naunawaan yung nangyayari sa misa. Pero after ng misa, you will go home with peace. Maluwag ang iyong kalooban. Ganon ang ginagawa sa atin ng salita ng Diyos. Minsan hindi natin maintindihan, pero pinapanatag nito ang ating kalooban. So yung dalawang bata, bumaba na sila, at yung babae tumayo, at yung dalawang bata sinalubong dito. Ganon palagi ang Diyos. Hindi na niya tayo minsan hinihintay makalapit sa Kanya, sinasalubong niya tayo. Kaya sa pilgrimage na to, sasalubungin niya kayo sa iba't ibang pagkakataon. The Holy Spirit. Amen. Buong linggo po ditong umuulan at puno ng alapaap. So, Tabalam, maraming salamat sa inyong pagdating. Dinala niyo ang init at liwanag sa amin. Huwag niyo akong upitin, Diyos ko. Maliit na nga eh. Dito. O, dito. Okay, one. Ang kasama sa picture. Sumama po muna kayo. Ang kasama dito haba ang buhay. Okay, sumama na po kayo. Kayo, selfie. 1, 2, 3. Waki! Okay. Ayun siya dito. Selfie.